Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Nawayang kapayapaan at habag ng Diyos ay suma sa atin sa magitan ng ating Panginoon si Kristo. Ito po yung Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa oras na ito, nasa lahat magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kapatid at pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo ginagabayan ng Diyos sa ating pagtatrabaho. Sa mga paroroon, ang anghel ng Panginoon ay nakasubaybay sa atin at nang ingat natin sa daan upang huwag tayong mapahamak. Mga kapatid, ayon po sa Psalms 91 verse 11, na magpuan ako ng anghel sa iyong daan upang ingatan ka. Mga kapatid, hindi po tayo nanaig, hindi po tayo nagtatagumpay sa bawat araw na ating pamuhay, hindi po sa tulong ng ating Panginoon Diyos Ama. Kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan, una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa ating pagising, manalangin, magpasalamat, humihiling, dahil sinabi ng Biblia mga kapatid sa Matthew 7 verse 7 up to 8 na kumanto kay pagbuksa, humanap ng katagpo, humingi at kay pagbibigyan. So yan mga kapatid, ang mensahe ng Diyos na para po sa atin ngayon. At sana po mga kapatid, huwag tayo mawala ng pag-asa. Sa bawat araw, patuloy lang po tayo na maglingkod sa Panginoon. Dahil po mga kapatid, ang ating dapat gawin, maghanda po tayo sa ating bawat isa sapagkat natin alam ang oras at mga araw at taon at buwan ng pagparito ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan natin maghanda palagi. Huwag natin hayaan sa bawat araw natin pamuhay na makalimutan po natin ang pinakamalaga mga kapatid, no? Sa atin ang malaga na mapakinggan natin ang mensahe ng Diyos. Na ano man ating mga kalagayan ngayon, di ba tayo perfect mga kapatid, nagkamali man tayo talaga, maaari tayo magkamali sa ating mga pag-iisip, naramdaman, sa ating panalita, at minsan ating nagawa, ating mga ginagawa ay hindi po sang-ayon sa paningin ng Diyos. Subalit hanggang ngayon ang habag ng Diyos ang tili po sa ating pinagsabihan tayo palagi. Dahil po ang salita ng Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggang. Ngayon po sa Pilipos Kabanata 2 talata 16 na ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng buhay na walang hanggang. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, no? Ingatan natin ang ating pamumuhay. Huwag kumpiyansa dahil po ang buhay natin ay parang singaw na ito'y nakikita at kaagad nawala. Ay Santiago chapter 4 in verse 14. Na ang mahalaga mga kapatid sa ating gagawin ngayon ay makinig tayo ng mensahe ng Diyos sapagkat ang hatol natin mga kapatid nasa salita ng Diyos na ating napakinggan. Na mag-ingat po tayo mga kapatid sapagkat ang sinabi sa Matthew 24 in verse 42 na kailangan maging handa tayo dahil hindi natin alam ang pagdating ng ating Panginoon. Na ngayon mga kapatid, anong paghandaan natin? Ang pinakamalaga paghandaan itong spiritual, no, na ating nalalaman na ito sana mga kapatid ay makamtan natin ang mga bagay na hindi pa nakikita, na ito mga kapatid na inaasahan po natin sapagkat ang hindi pa nakikita ay inaasahan. Subalit kung nakita mo na, hindi mo na maasahan yon. Pero ang ating inaasahan ang mga bagay na hindi pa nakita na doon sa langit mga kapatid ang nakahanda doon ang ating lalakaran ginto at ang pader sa labing dalawang klaseng perlas, no? Doon po sa kaharian ng ating Panginoon. At tandaan po natin na may tubig doon na parang kristal, no? Napaka linaw na parang kristal ang tubig doon mga kapatid, nakahanda po sa paraiso. At may kahoy po na bawat puno 12 klase ang bunga. Ayan po yung nakasulat sa pahayag in chapter 22 verse 1 up to 2. Di nakasulat sa pahayag chapter 21 in verse 18 to 21 na ang ating lalakaran ginto at ang pader 12 klase ang perlas. Yan mga kapatid ating dapat pagsikapan na sana po ayan ang paghandaan natin. Sana makapasok tayo sa lugar na yan na tinatawag na paraiso ng Diyos para po huwag tayo mga kapatid maligaw dito sa limutan ng pamumuhay po na ito po ang tinatawag na material. Kung hindi po tayo naman sa spiritual ay hindi dapat tayo sa kaharian ng langit. Na mga kapatid, pagsikapan natin at pinakamahalaga maghanda tayo sapagkat ang Panginoon hindi natin alam kung kailan siya babalik. Ito mga kapatid, ang sinabi po dito sa Matthew in chapter 24 verse 42. Kaya maging handa kayong lagi dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Ito
ito mga kapatid, ating buksan. Napakahalaga ang paghanda. Dito sa libutan mga kapatid, kung may balita po sa NASA na may bagyo na parating, so isang linggo pa ang darating na bagyo, so pinaghanda na po ito ng mga tao. Kung yung bahay mo talaga ay bulok, mayroong bulok na mga bagay, so pinalitan po ito ng bago para po hindi babagsak sa araw ng darating ang sakuna. Ito po ang bagyo lindol. Marami po mga kapatid ang mga sakuna na nangyari po sa libutan na bumabagsak talaga ang mga bahay. Pero mga kapatid, yan lang ba talaga ang mahalaga natin, na protektahan natin ang katawan, na ito naman ay babalik sa alabok? Dapat itong kaluluwa ang protektahan natin, sapagkat dalawa po ang kalalagyan ng kaluluwa mga kapatid. Dapat alam natin ito kung ano ang gagawin natin. So ang ating gagawin, ang ating paghandaan, itong kalalagyan ng ating kaluluwa. Kaya maghanda tayo, sapagkat dalawa lang po mga kapatid, pwede mauna si kamatayan o matapnan tayo ng Panginoon. So mga kapatid, tandaan po natin, sapagkat ang sinabi niya sa Biblia mga kapatid, isa John 21 verse 22, kung nais ko hanggang sa aking pagbabalik, buhay pa siya. Ano sa'yo? Ang sabi niya kay Pedro. Kaya mga kapatid, wala natin alam kung matapnan tayo ng Panginoon na buhay pa o patay na tayo. Diyos lang po nakakaalam. Ang mahalaga, buhay patay tayo, kay Kristo po tayo. Ito po sinabi ni Apostol Pablo dito po sa Roman in chapter 14 in verse 8. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Buhay patay tayo, dapat kay Kristo tayo. Yan mga kapatid ang pinakamalaga, tanda po natin, sapagkat kung mamuhay tayo kay Kristo, dapat mamuhay tayo kay Kristo. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kung tayo'y mamamatay, mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. So tingnan natin mga kapatid so napakahalaga po ito. Kaya kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon. Hindi po tayo nabubuhay para sa ating sarili nga kapakanan, sarili natin desisyon, na para lang gusto natin ang ginagawa natin, hindi po ang kalooban ng Diyos. So mali po. Kabaliktaran po yan sa namumuhay sa libutan na ito, sapagkat ito bisalan sa Pablo, kung tayo namumuhay tayo para sa Panginoon. Hindi po sa sexual immoralidad, pagpatay, pangalunya, pag-iapid, pagsambar sa Diyosan, pagkabayot, tumboy man, kung pagtunghayaw nila ng kapwa, kung itong mga maglalasing, nagsisinungaling. Hindi po ganyan mga kapatid, tandaan po natin. Hindi ganyan po ang plano ng Diyos, sapagkat biblical po ito. Kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Amen. So yan pala ang dapat natin gawin habang nabubuhay tayo para sa Panginoon. Hindi po para sa kalaswaan, para sa kasinungalingan, para maninira ng kapwa, para humusga ng kapwa, para pumatay mga lunya. Hindi po ganyan, no? Habang buhay tayo, mamuhay tayo para sa Panginoon, at kung mamatay tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, hanggang sa kamatayan, nasa Panginoon pa rin tayo sa pagsunod ng kanyang kalooban. Kaya buhay patay tayo, sa Panginoon tayo. Yan mga kapatid ang kasiguruan. Kaya ang ating pinaghandaan, hindi po material, no? Hindi mga material na paraan. Ating pinaghandaan, itong kaluluwa natin, sana sa ating pag-alis sa libutan na ito, hindi tayo matutulad ng isang mayaman na nandoon siya sa nag-alab na apoy at wala na po siyang mapuntahan kundi nang makawa kay Amang Abraham para lang siya tulungan na doon, na sana tulungan siya ni Lazaro, basain ng tubig ang daliri ni Lazaro upang ibasa sa kanyang dila, sapagkat nandoon siya sa nag-alab na apoy. So mga kapatid, kahapon po nadaanan po natin yan. So muli natin babalikan, kasi sapagkat mga kapatid, ito po ay kabahagi ito ngayon na ating key-verse, na ayon po sa 24:42 sa Mateo, maghanda kayo palagi sapagkat inyo alam ang pagparito ng Panginoon. Bakit? Ang paghanda natin mga kapatid, hanggang sa ating pamuhay, dapat maglingkod tayo sa Panginoon. Kasi nang mayaman po namatay, hinatid po sa dako doon ng pagdurusa, at wala na siyang magawa, nang mamakawa na lang kay Abraham. Ayon ito sa kapatid Lucas 16:22-25. Pakinggan natin. Matay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay,
Nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama si Abraham. Kaya tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy." Pero sumagot si Abraham, 25. "Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan." Ayan. So, ano ba talaga ang dapat paghandaan natin? Ito sa salimutan lang? Ang mayaman, hindi napaghandaan niya itong lugar na ito. At yun, ang kinapuntahan ng mayaman, ang nag-alab na apoy. At wala siyang magawa kundi lang makaawa. Mga kapatid, yun po ang ibig sabihin. Hindi na naghanap tayo magtrabaho bukas, pili ng bigas, pili tayo ng ulam para makakain tayo. Hindi po yan dapat nating palaging pagsikapan ang mga bagay na yan. Kasi mga bagay na yan, mga kapatid, may katapusan po yan. Kakain tayo, masarap na pagkain, makabili tayo ng gusto tayong bilhin, pero hanggang po sa libutan yung mga kapatid, kasi ang katawan natin, babalik po ito sa lupa. Galing po ito sa lupa. Ang sabi po sa Ecclesiastes ng mga aral, Kabanata 12, talata 7, na sapagkat ang tao galing sa lupa, babalik sa lupa, at ang Espiritu ng Diyos, babalik sa Diyos. Ito po galing siya ang may-ari dito. Now, mga kapatid, dapat natin malaman, ang Espiritu natin na hininga, galing po ito sa Diyos, na bigay po kay Adan, na gawa po si Adan sa Genesis chapter 2 verse 7, na naporma na po si Adan, hinipan niya ng kanyang hininga ang katawan ni Adan na galing sa alabok at naging tao at kaluluwa na may buhay. So yan mga kapatid. So yun po ang dapat natin malaman, na itong ating pagsikapan ngayon, baka nakapokus tayo sa mga bagay sa salimutan na may katapusan. Wag naman. Kaya nga ating verse sa Mateo 24:42 na maganda tayo palagi dahil natin alam ang pagparito ng ating Panginoon. Ito paghandaan natin. Ano ba kaya itong pagkain handaan natin? Walang sakit? Hindi po. Itong mapuntahan natin. Ito ang paghandaan natin, kasi pagbalik ng Panginoon, mabubuhay po ang mga patay na lahat ng mga lingkod niya. Tulad natin ngayon, kaya naglingkod po tayo sapagkat umaasa po tayo sa pangako ng Panginoon na siya babalik. Ayon po si John 14 in verse 3, na kung mahanda ko ng lugar para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo. Kung saan ako, nandoon din kayo. Yung pong pag-asa natin mga kapatid, na inaasam-asam natin, na sana po sa kanyang magparito, mabubuhay tayo mga kapatid mula sa mga patay. Yan mga kapatid, hindi lang mga bagay sa libutan, trabaho, kain, tulog, trabaho, kain, tulog, makainom. Yun na lang po siguro ang inatupak minsan ng mga tao. Pero wag natin mga kapatid sayangin ang pagkataon, dahil po napakahalaga talaga na mapaghandaan po natin ang ating pagharap sa hukuman. So hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos, pinapakain naman tayo sa bawat araw, mga kailangan natin. Pero tanda po natin, baka nandiyan na po tayo, komportable na po tayo, na itong mayaman inaasahan niya, makapaghanda siya ng kanyang lagyan, napunta po siya sa nag-alab na apoy. So mga kapatid, huwag naman sana na yun po ang pupuntahan natin. Sana po na itong ating mapuntahan, ito po talaga ang paraiso, no, na nakahanda po sa atin. Sana mga kapatid, ang paraiso ng Diyos, yun po ating mapuntahan. Hindi po tayo mapunta doon sa daigdig mga patay, na sabihin natin napunta tayo sa nag-alab na apoy, na hindi po talaga yun ang ating inaasahan. So yun po ang dapat paghandaan. Paano maiwasan yun? Dahil po nung makaawa man ang isang mayaman doon sa lugar na yun, so yun po mabago ang direksyon niya, sapagkat kaya nga habang buhay pa tayo, may pag-asa pa. Ayon po sa sulat ni Haring Solomon sa Ecclesiastes ng mga aral, Kabanata 9, talata 4, na habang buhay pa tayo, may pag-asa pa. So mga kapatid, ngayon buhay pa tayo, malaki pa po ang chance na maiwasan natin ang apoy na yan. Dahil po talaga ang mayaman, wala siyang nagawa doon, kundi nang mamakawa ng po kay Lazaro, kay Abraham, na sana basain po ang dulo ng kanyang daliri upang papatak sa kanyang dila, sapagkat nandun siya nag-alab na apoy, kung naghihirap na apoy. So mga kapatid, yun po ang purpose na mensahe natin ngayon, na ating key verse is Mateo chapter 24 in verse 42,
na maghanda tayo palagi sapagkat natin alam ang pagparito ng Panginoon. So alam naman natin sa pagparito ng Panginoon na bubuhayin talaga ang mga patay na mga lingkod niya. Kaya ngayon pa lang dapat maglingkod na patay sa Panginoon sapagkat dalawa lang po talaga ang katayuan natin. Either maabutan tayo ng Panginoon buhay pa o maabutan tayo ng Panginoon na nasa lupa na po tayo. Bumalik na po tayo sa labok. So sana mga kapatid, huwag naman natin sayangin ang pagkataon. Ayaw nga ng Diyos na isang mga pahamak. Kaya ang kapahamakan natin sa atin na po yung gawa. Hindi po sa kalooban ng Diyos na ipahamak tayo. Na sapagkat siya ang hatol na talagang gamitin ang kapangyarihan niya para hatulan. Hindi po, sapagkat ang hatol natin na sa ating gawa. So kung ang ating pamuhay ngayon ay salungat po sa kalooban ng Diyos, sumari po tayo mga kapatid maparusahan. Kapatid, kung hindi po tayo susunod ng kalooban ng Diyos, kaya dapat natin sundin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang hindi sumusunod ay paparusahan talaga sa kanyang pagparito. So, sa kanyang pagparito, may pagliligtas at may pagparusa. At yan mga kapatid, ang ayaw natin naman na parusa ating kantungan. Yan ngayon ang Panginoon, tinuturuan po tayo ng rapat na pamuhay para po tayo talaga maging matatag sa pananampalataya. Kaya ito mga kapatid, ang mensahe ng Diyos na pinaparating po natin sa bawat araw lubin ng Diyos. Tayo po talaga ay nag-aral ng Biblia upang po na hindi po tayo maparusahan sa araw ng kanyang pagparito. So, nais ng Panginoon talaga, lahat tayo maligtas, kaya lang, ang ating nais na naman natin sinusunod, hindi po kalooban ng Diyos. So, nais ng Panginoon lahat tayo maligtas at makalang katotohanan, kaya itong paghandaan natin ngayon, ano ang ating gagawin? So, makinig tayo ng aral ng Panginoon at gawin natin ating napakinggan. Dahil po na hindi po tayo makakamit ng pagpapala, ito ang buhay na malanggang kung ang ating pamuhay, ang ating nalang layunin ang susunod. So, tanda po natin, na ito po mahalaga po ang oras na ito na ating ginagawa po na maparating natin ang mensahe ng Diyos kahit paano na matuto tayo at mapaghandaan natin ang araw ng paghuhukom. Harap naman tayo sa hukuman, pero sana mga kapatid, malaya po tayo, makapunta tayo sa paraiso ng Diyos. Huwag po tayo malagay doon sa kaliwa, dahil sa kaliwa po doon po impyerno. At na makapunta sa kaliwa, ito ang mga kambing, no? Na ugali ng kambing kung masama. At ang kanyang kanan ang mga tupa na matuwid na mga tao na lubin ng Diyos. Sana po maging matuwid talaga tayo palagi habang tinumuy sa liputan para makapasok tayo sa lugar na yan na tinatawag na paraiso ng Diyos. So mga kapatid, hindi naman tayo hinatulan pa ngayon sapagkat araw pa ngayon ng biyaya. Hindi pa parusa po mga kapatid sapagkat pagkatapos na muling pagkabuhay, so ang tao na pa maghanap ng salita ng Diyos. Pero wala silang masumpungan. Sapagkat sa pagparito ng Panginoon, hindi po lang mga patay ang bubuhayin, tayo mga buhay pa rin natitira, aagawin natin sa alapaap at masalubong na tayo sa Panginoon doon sa alapaap at makasama tayo ng Panginoon magpakailanman. So yan mga kapatid, ang sana po ay huwag tayong mabigo sa panahon na yan sa kanyang pagparito. Tandaan po natin, darating siya na parang magnanakaw ng gabi, na lahat po ng bagay sa libutan na nakikita natin, ito po ay masusunog na apoy. At yan na po mga kapatid ang parusa na maranasan na sa libutan dahil po na hindi po tinutupad talaga ang kalooban ng ating Panginoon. So mga kapatid, huwag natin sayangin ang pagkataon. Hindi man tayo sakdal, hindi man tayo sabi natin na perfect sa ating pamuhay ngayon, pero nais ng Panginoon talaga na maging karapat dapat tayo sa kanyang kaharian. Sapagkat may kasalanan po na inakamatayan ng kaluluwa, at may kasalanan po na makamatay ng kaluluwa. Ayon po sa 1 John chapter 5 in verse 16 na kung makita kayo ng mga kapatid kay Kristo na gumawa ng kasalanan, kamatay ng kaluluwa, so ipanalangin niyo siya at bigyan siya ng Diyos ng buhay at patawarin siya, no? At bigyan po siya ng buhay ng Panginoon. So ganun po tayo mga kapatid, ito po ay pinaparating po natin ang mensahe ng Diyos na pati natin alam kung sino nagkasala na ating kapatid sa pananampalataya. So sa magitan ng mensahe na ito ay malaman po natin na iba pala ang dapat natin pamuhay sa libutan. Huwag tayong sunod ng sunod na tayo mga Kristiyan talaga na sinasabi natin umasa ng kaligtasan pero sumaayon tayo sa ikot ng sanlibutan. Huwag mga kapatid, huwag tayo makikisama ng ikot ng sanlibutan sapagkat nakakasira po yan na ating ugali kapag sumasama tayo sa masamang mga tao. Ayon po sa 1 Corinthians 15 verse 33-34 na talagang hindi po talaga dapat tayo makikisali kapatid sa mga ugali po ng mga tao na ganyan po nakasira sa ating pamuhay Kristiyano.
Huwag kayong palinlang sa kasabihan, sa halip ito ang iyong paniwalaan, ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting ugali. Ayon po sa chapter 15 verse 33 sa 1 Corinthians chapter 15 33 sa 34, ang sabi ito, magmatalino kayo at talikuran ninyo ang kasalanan. Sinabi ko ito sa inyo upang mahiya kayo sa inyong sarili, dahil may ilan sa inyo na mali ang pagkilala sa Diyos. So kilala naman natin ang Diyos, pero kung hindi natin sundin ang kanyang mga utos, mali po na pagkilala yan. So kilala natin ang Diyos makapangyarihan, siya ang bigyan lahat ng bagay sa ating pangailangan, at bakit ngayon ibahin natin na ating pamuhay? So wag mga kapatid, dapat may masunurin talaga tayo, sapagkat iniiwasan din natin ng mga tao na mga hindi po nakabuti, no, sa paningin ng Diyos, dahil baka po mahawaan tayo. Dahil ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting ugali. So ibig sabihin, iniwasan po natin yon ng mga klaseng pamuhay ng mga tao para po hindi masira ating mabuting ugali sa paningin ng Diyos, sapagkat minsan nakakahawa po yan. Kasi marami ngayon mga pastor kasi manampalataya o tagapagturo pariman na minsan po din ay nakikisali po ng mga ugali ng sanlibutan. So huwag mga kapatid, iwasan po natin ang ganyan pamuhay, sapagkat mahal tayo ng Diyos at tayo sa Panginoon talaga. Matuto tayo sa pamumuhay, huwag tayong hayaan mga kapatid, huwag tayong papayag, huwag hayaan natin na ating mabuting ugali masisira lang sa mga tao na masama pong ugali. So, ibig sabihin, ito ikisama talaga sa ganyan mga pamuhay. Iba po tayo, kapatid. Iwasan po natin yung ganyan ng mga ugali ng mga tao. Masamain man nila, tayo po umiwas. Basta ang Diyos po hindi masama sa atin. Kaysa nakisama ka at masaya naman sila, nakikisama ka sa kanila, pero ang Diyos naman na po sa atin. No, hindi po natin dapat yan, no, ipamumuhay po bilang Kristiyano, na dahil po siya parinti, kamag-anak talaga, kapatid, asawa, anak mo, kahit anak mo, asawa, kapatid mo, kung masama ugali, huwag mong pakikisamahan ang masama niya ugali. Magbago, mag-iba tayo. Ibahin natin, baguhin natin ating direksyon ng buhay. Baguhin natin ating distilo na nakikisama tayo dahil anak, kapatid, asawa, kamag-anak, kahit mali po, masama ang pamuhay ay nakikisama tayo. Huwag na. Baguhin natin ang direksyon ng buhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga Kristiyano manampalataya, at tayo po ay mga lingkod ng Diyos. So ibahin natin, no, ibahin na po natin, sapagkat panahon na po ngayon na magising na po tayo, sapagkat ating kaligtasan mas malapit na kaysa bawat manampalataya. Isa Roman 13 verse 11 to 12 na ating itakwil na ang makamundong pamumuhay. Kung ito ang mga walang iba, pag nasa alaman, ito po ang pumalaki sa sarili, patay pangalan niya, lahat po ng mga masama na po, iwasan na po natin yan. Magbalik tayo sa Panginoon. So magsisina po tayo at ating tanggapin ang kapatawaran na ating makasalanan, na ito'y pagtanggap ng bautismo sa pangalan po ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, hindi po pupuli ang panahon, habang buhay pa tayo may pag-asa pa. Ayan po sa Ecclesiastes kung mga chapter 9 verse 4. So dahil buhay pa tayo, malaki pa ang chance mga kapatid na tayo talaga magkaroon ng buhay ng hanggang. Kaya itong yung salita ng Diyos mga kapatid, pinaparating po natin ito para po na maging matatag, at maghandaan po natin ang mga panahon na pagharap natin. Yan lang po ang pinakamalaga, paghandaan ang pagharap. Hindi po itong mga pagkain na dito na hindi naman nagkulang ang Diyos sa atin. May trabaho pa tayo na buhay. So hindi po lang, yan po ang dapat i-focus natin ang ating panahon dyan. Kasi minsan po nakapokus, maaga pang gigising para sa trabaho, pero kung panahon po sa salita ng Diyos, minsan po ay binabaliwala po. So tanda po natin ang pinaka-immortal sin, ito pong nagbaliwala po ng salita ng Diyos. Kaya huwag natin hayaan na ganito po ang pamahay natin sa harapan ng Diyos, na binabaliwala po natin ang kanyang salita. Yan po ang pinakamasama sa paningin ng Diyos na tao, kung ang salita niya ay binabaliwala po ng isang tao. Yan po kasalanan na walang kapatawaran. Ayon po sa Matthew chapter 12, 31-32, na mapatawad ang lahat ng ginawa ng kasalanan ng tao, kung hindi mapatawad, pastangan ng Espiritu. Mga kapatid, yun po ang pinakamalaga sa bawat araw ng pamahay natin. Huwag natin hayaan na masayang lang po ang mga panahon na itong ibigay ng Diyos sa atin. So, totoo nga, pag samantala lang pambuhay natin sa libutan, ayon po sa Psalms 119 verse 19, na pansamantala lang pambuhay natin mga kapatid. Subalit mga kapatid, naman tayo pinabayaan ng Diyos, ayon po sa Banal na Aklat, na
tayo po humingi at tayo pagbibigyan, kung matong pagbubuksan, humanap makatagpo po tayo sa Mateo City, City 8. Sapagkat sa verse 8, chapter 7, verse 8 sa Mateo, sapagkat ang kumakatok pagbubuksan at humihiling ay pagbibigyan, humanap ay makakatagpo. So mga kapatid, ang landiyan po tayo sa pamuhay natin ngayon sa salimutan, dapat natin ingatan at huwag tayo mawala ng pag-asa, anuman ang mga pagsubok, paranasan na ating dadaanan, no? Sa ating pamumuhay Kristiyano, dapat na tiisin na natin, sapagkat ang pagsubok na ito nagpatatag na ating pananampalataya. So mga kapatid, maraming salamat po sa pag-verse natin listeners dito po sa Egyptian sa Facebook. So ang key-verse natin is sa Matthew chapter 24:42 na maganda kayo sapagkat hindi alam ang pagparito ng inyong Panginoon. Hindi natin alam pagparito natin ng Kristo, pero ang alam natin ngayon, mayroon natin pag-asa ng kaligtasan sapagkat sinabi naman ng aklat. Mga kapatid, tandaan po natin sa Romans chapter 8:24, ligtas na tayo ngayon, pero hindi pa natiyak ang kaligtasan na ito sapagkat inasahan pa natin ito. At wala pong maasahan kung ang pumuhay natin salungat sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat sa lahat ng viewers natin. Ito po yung link, basta tumaka, apostolic, believers of Christ, international. Sabi sa ba't isa, grace, mercy, and peace. Be with Jesus Christ. Amen.